given us. Before tayo magsimula, before tayo manalangin muna, ay buksan natin ang ating gawain, ang ating unang parte ng ating pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit para sa ating Panginoon. Awitin natin ang unang ating awitin sa oras na to, Keep on the Firing Line. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers which we all must face. If you die still fighting, it is no disgrace. Cowards in the service, we no find a place. So keep on the firing line. Oh, you must fight and be brave against all evil. Never run or evil lag behind. If you will win for God and the right, just keep on the firing line. Oh, you must fight and be brave against all evil. Never run or evil lag behind. If you will win for God and the right, just keep on the firing line. God can only use the sword that he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown, they bear the cross you must. Keep on the firing line. Life is used to labor for the master day. And to banish evil and to spread good cheer. Great you be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Oh, you must fight and be brave against all evil. Never run or evil lag behind. If you will win for God and the right, just keep on the firing line. Oh, you must fight and be brave against all evil. Never run or evil lag behind. If you will win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we be glad. Keep on the firing line. How we praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we sing a song that we have had to win, leading them to Jesus from the battle scene. With a shout of welcome, we will march in. So keep on the firing line. Oh, you must fight and be brave against all evil. Never run or evil lag behind. If you will win for God and the right, just keep on the firing line. Oh, you must fight and be brave against all evil. Never run or evil lag behind. If you will win for God and the right, just keep on the firing line. And purihin ang Panginoon na tunay nga as we continue our service to the Lord, continue in our part, pagampanan ng ating tungkulin natin to do the mission of the Lord, ay patuloy dapat tayong against of the evil na naharap natin. We must keep on the firing line pa rin. Continue to serve the Lord. And now, as we open this time to in prayer, ay hilingin ko po ang bawat isa na manalangin po tayo sa oras na to. Tayo po ay manalangin po. Let's pray. Purihin ka, Ama kong Diyos,
sa inyong kabutihan at sa inyong dakilang araw na pinagkaroon niyo sa amin para kami magkatipon-tipon through our Zoom online. We thank you, Lord, for the gift of your mercy and grace muli na muli ay sa bawat araw o sa bawat bagong umaga ay palaging bago ang iyong biyaya. Dahil ang Diyos na aming sinasamba ay dakila ang iyong katapatan. Kaya nawa, Panginoon, bilang Diyos na tapat at banal, at ang araw na ito ay tinakda nyo ay sa inyo at sa inyo lamang, ay pakabanalin nyo po nawa to. Ingatan nyo po aming gawain, ingatan nyo aming mga internet connection, ang mga gamit namin, Panginoon, para sa pagsamba. Pagpalain nyo po ang pastor na gamitin nyo po sa amin ngayon para magturo sa amin ng Sunday School. We are glad, Lord, na muli kayo maungusap at magtuturo sa amin ng iyong banal na salita gamit ng iyong tagapagturo. At nawa, Panginoon, bilang banal na Diyos na aming sinasamba, muli nyo kaming patawarin sa aming nagawa mga kasalanan. Linisin nyo kami sa harapan at tulungan nyo kami na i-focus ang aming atensyon sa iyong banal na salita at sumamba kami sa Espiritu at Totohanan. Maraming salamat po at nawa ay dalhin niyo po ang mga kapatiran sa oras na dito sa Zoom online as we have our fellowship to your words, Panginoon. Ito laming samot talangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And let's continue to sing for the Lord as we sing, Bring Them In. And now, handa natin ating sarili ngayon. As we listen sa ating teacher ngayon sa oras na to. Tawagin natin ang ating tagapagturo for this Sunday, sa ating Sunday School muli, na si Pastor Gary Sanday. Okay, good morning po sa lahat. Good morning, Deacon. Praise God sa opportunity na patuloy po tayong makapag-aral ng salita ng Diyos. At ngayon po ay particularly sa ating pong mission month, ano? So kaya ang ating pong topic sa umagang ito ay tungkol po sa the goals of of mission. Yan, the goals of mission. So yung ating pong mga scriptures diyan ay yung Acts chapter 14 verses 21 to 23, and then sa Romans chapter 10 verses 14 to 17, and then Romans 15 verse 18, at sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 2, and then verse 11, at yung Colossians chapter 1 verse 28. Okay, so sa panahon po natin ngayon, gaya po ng sabi ni Kevin DeYoung,
So sabi niya, in the past 50 years, we have seen, to quote the title of one seminal book, paradigm shifts in theology of mission. And sabi niya, no longer is the role of the church defined mainly as an ambassador or a witness. Instead, we are collaborators with God in the Missio Dei, o yung mission of God. Okay, so ito yung comment ni ni Kevin DeYoung patungkol sa, sabi nga, paradigm shifts in theology of mission. So marami na pong nalihis ang kanilang focus, ang kanilang pagkaunawa tungkol po sa mission. So dito sa sa material ni Kevin DeYoung regarding sa mission, ilan lamang to sa kanyang binigyan ng pansin tungkol sa tungkol sa pagbabago ng pangunawa ng mga churches tungkol sa mission. At yung isa nga diyan na kanyang sinite dito sa kanyang material, yung meaning ng ecclesia at saka meaning ng mission. Kasi yung simbahan, sabi niya, hanapin ko na yung sabi niya rito, the church is not sent out, but sends out workers from her midst. So yung yung pangalan na na missionary ay i-reserve natin doon sa mga workers na kung saan ay talagang pinadala upang upang mag-mission. But then not all, sabi niya, hindi lahat ng ng member ng church ay dapat tawagin na missionary. Okay? So ang kasi ang missionary, yun yung mga mananampalataya na ipinadala upang magmisyon. So yun yung ilan sa mga niya, binigyan niya rito ng pansin ng diin. Yung point lang natin dito, yung yung dapat na pangunawa tungkol sa kung pagdating lalo na kung ano ang goal ng mission. Okay, so sa goal ng mission na ating pag-aaralan ngayon, meron tayong mga kumbaga premeditated o pre-knowledge and understanding doon sa So ano yung mga natin? Ano yung mga understanding natin doon sa sa goal ng mission? Goals rather. Hindi ko maano rin yun. Go on, preach the word of God. Yan, si Ate Vanji. Okay, po? Di ko gaano na Po. Okay, ulit. Humayo pa at ipahayag ang salita ng Panginoon. Yan, humayo at bahagi ang salita ng Panginoon. Okay, so pagdating sa sa mission. So yung humayo, yun na yung yun na yung sending, yun na yung bahagi ng mission. Siguro more on doon sa sa pagbahagi ng salita ng Panginoon. Yan. So yun yung yung one of the goals of mission to to share the word of God
upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. So dito sa particularly sa Romans chapter sa Acts chapter 14 verses 21 to 23, maaari po ba nating hilingan si Sister Mian basa po ang Acts chapter 14 verses 21 to 23. So, nag-ano yata yung signal. Naririnig ko. Mahina boses mo. Lapit mo yung microphone. Ako sa atin, yung mukha ko na. Hina ng boses mo nga. Ayan, Acts 14, 21 to 23. Medyo maano ang signal ngayon. Sa 21 to 23, Acts chapter 14. Acts 14, 21 to 23. When they had preached the gospel to the city and had made many disciples, they returned to Lystra and Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulation we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders from them in every church with prayer and fasting, they committed them to the Lord, in whom they had believed. Paul and Barnabas returned to Antioch and Syria. Yan. Okay, maraming salamat po, Sister Mian. So from that passage, makita po natin na in biblical in biblical truths about the goals of mission. Dito makita po natin sa sa verse 21 yung unang yung unang katotohanan tungkol po sa goal ng mission is to convert believers. Yung sila po ay makakilala sa ating Panginoon. So yung sinabi diyan sa verse 21 na when they had preached the gospel to that city and had made many disciples. Okay, so yan din yung natin, yung ating maalala sa sa Great Commission ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28. Kung ating muling pupuntahan, babalikan yung yung Matthew chapter 28. Doon po sa 29 nasabi rito ng Panginoon, o sa 19 rather, go therefore and make disciples of all nations. Okay, so ito po ay tumutukoy tungkol sa tungkol sa conversion ng isang makasalanan, yung sa pamamagitan ng ng pagtuturo to make them disciples. Yung gawin silang mga alagad ng ating Panginoon. It is not simply na sila po ay makarinig ng salita ng Diyos at sila ay simple na maniwala sa ating Panginoon. Pag sinabi po nating conversion, ito po yung pagbabago ng ng puso at ng isipan ng tao. Sa magitan ng kanyang talagang tunay na pagsunod sa ating Panginoon, paglilingkod sa ating Panginoon, no matter what, anuman ang mangyari. So yan po yung
ano diyan, yung unang goal ng ano no ng mission na hindi lahat tayo mga missionary, but then maaari po tayong maging participants, maging kabahagi po ng mission. At sa goal dapat ng ano no ng church bilang participant doon sa gawain ng participants doon sa gawain ng mission, malinaw dapat sa atin kung ano ang goal ng mission. At gaya po ng nakita natin diyan sa verse 21, the first goal na atin pong ma-observe diyan sa verse 21 ng mission ay yung ma-convert ang isang tao, magkaroon siya ng conversion sa magitan ng binanggit diyan na ano no na and had made many disciples. Naging mga alagad ng ating Panginoon. Okay? So dapat po maging ano talaga, maging alagad, disciples. Pag sinabi kasing disciples, andun po yung pagsunod sa ating Panginoon, hindi lang simple na siya po ay ano no, siya po ay membro ng simbahan, kundi dapat naroon yung talagang pagsunod sa ating Panginoon. Kasi yan po yung ano ngayon yan po yung struggle ngayon ng mga churches. Maraming member ang church, but then they are simply attendees, not really following the Lord Jesus Christ. Okay, so yan po yung difference ng ano no ng dapat pagka-convert ng isang makasalanan ano sa na kung saan ay goal ng mission. Andun dapat yung conversion. Okay, so before we go on to the second second goal of mission, baka meron po tayong mga opinions or mga insights na pwede po nating i-share sa ating pong discussion. Okay, may ano po ba tayo? May po ba tayong mga questions o mga dito, mga ideas? Parado naman, Pastor. So regarding po sa sa conversion. Clear po, Pastor. Sige po, si Ate Banji, ano po yung natin? Ano po yung mga ma-observe natin sa church in relation to this goal, first goal of mission, na dapat po yun ang nangyayari sa sa pagsisimula ng isang church, na kung saan kung ito po ay merong problema, later on ito po ay magmamanifest at magiging magiging problem sa loob ng church. Clarado naman po. Clear naman po, Pastor, doon sa sa Matthew 28:18-19. Pero nasa mga disipulo po kasi kung minsan ang diferensya. Pagka ang disipulo po ng mission ay inabot po ng katam, yun po ang malaking problema. Pero pagka ang disipulo pa ay masipag at equipped naman po, ay wala pong dahilan para hindi po mag-mission. Yan. Sipag po talaga. Okay, so maraming salamat po, Ate Banji. So depende lang kung talaga kung masipag ang ang isang disciple
ng ating Panginoon. But then ano po kaya makakatulong sa sa isang mananampalataya upang siya ay hindi lang kumbaga sa basketball yung yung hype o yung pagka mataas lang ang adrenaline ng isang Kristiyano, doon po siya nagiging masipag ano po ba ang truths in relation to this conversion doon sa mga ganong parang seasonal na uri ng pagiging masipag sa gawain ng Panginoon, particularly pagdating sa mission. Yan, si Lingling, baka may Sister Lingling. Iulit pong tanong pa, hindi ko masyado narinig. Yan. So ano kaya ang makakatulong sa isang Kristiyano para yung kanyang parang seasonal na sipag sa sa gawain ng Panginoon, lalo na nga particularly sa sa mission ay yung ma-overcome na kung saan yung yung way na yun ay may kinalaman dito sa conversion. Para lang sa akin, opinion ko lang naman, yung mga convert rin kasi na mga yung mga newly converts rin na Christian, bago sila maging convert, ang tinitingnan muna nila yung buhay rin ng mga yung bang nauna sa kanila, dahil kung mayroon rin naman kasing yung kung mayroon naman kasi rin Christian rin na sabihin natin di rin magandang ugali, tapos sabihin na lang natin na yung nauna sa kanya na Christian di niya ka-close, yung parang mayroon silang hitwaan. Dapat yung mission na dapat sana yung kasi yung mga bago maging Christian kasi sila, nakatingin yan sila sa mga buhay rin ng mga Christian rin, kaya para madali na makonvince talaga sila na totoo talaga ang Diyos na sinampalatayaan natin, totoo talaga yung tayo talaga ang totoo, na makumbinsi talaga sila. Dapat rin kasi ang bago ka maging mag-evangelize, yung tumitingin muna sila kasi sa buhay. Kung halimbawa na lang is doon sa may example lang talaga, example ko na lang talaga to. Kung sa lugar ka ng mga walang Diyos, yung bang kuluto, yan sila is pag rin yan sila na sila ang tama. Tapos ang Christian na kunti lang doon sa lugar na yun, dapat yun, sila yung magpakita talaga na sila yung reflection ng ilaw ng totoong Diyos, dahil maraming maliligaw kung hindi talaga kung ang ginamit na Christian doon sa lugar na yun is hindi rin maganda rin ang hindi rin magandang ugali rin, yun lang masasabi ko. Amen. Okay, maraming salamat Sister Lingling. So, hindi natin minsan i-deny, hindi natin talaga set aside yung ganong factor ng hindrance doon sa ibang mga mananampalataya upang gawin ang gawain ng mission bilang kabahagi na ibahagi ang ang ebanghelyo, ang salita ng ating Panginoon. But then part of bahagi doon sa sa kahulugan ng conversion o yung pagiging alagad ng ating Panginoon,
yung ano no, yung pagiging alagad, ibig sabihin yung tagasunod ng ating Panginoon. So kung tama yung kanyang ano no, yung kanyang conversion doon pa lamang sa pasimula ng kanyang pagiging Kristiyano, ang mangingibabaw sa kanya ay yung ano niya no, titingnan niya ang Panginoon at bilang tagasunod ng ating Panginoon, alagad ng ating Panginoon, ay kanyang uunahin na na sundin o gawin ang yung kalooban ng Panginoon. So again, hindi natin sa atin reality ano na maapektuhan tayo ng ating nakikita na hindi magandang patotoo sa ating mga kapwa mananampalataya. But then individually, bilang ano no, bilang una sa lahat, tayo mismo ay nakaranas ng true conversion at naging tunay na alagad ng ating Panginoon. Mangingibabaw sa atin at magiging pangunahin natin yung pagsunod sa ating Panginoon. Kung maalala natin, kaya nga sabi ng Hebrews ano no, Hebrews chapter 13 na look unto Jesus, ano, always look unto Jesus as true disciple. We are always looking to Jesus, not other ano no, Christians. Hindi sa ibang mga ano, sa ibang mga mananampalataya na kung saan ay minsan yun nga ang nagiging dahilan kaya tayo nadi-discourage, kaya tayo na-stumble. So yun po yung ano no, yung dapat na maintindihan natin sa ano sa conversion. Kaya nga sa atin siguro na-experience natin yun, but then sa ating pagpapatuloy pa sa sa paghayo, sa paggawa ng mission, ito ngayon yung ating uunawain na dapat maging ano uli sa atin, maging malinaw uli sa atin kung ano ba ang goal ng mission. Kapag tayo ba ay lumabas at nagbahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ano ba ang goal natin bilang kabahagi doon sa pagsagawa ng mission? At yan po yung una, yung dapat ay maging maging talagang alagad ng ating Panginoon ang ating pong babahagihan ng ebanghelyo, ano. So hindi man lahat ay tatanggap doon sa ano natin ano, sa ating pagbabahagi, but doon sa mga tatanggap, yun po ang dapat na natin, unawain natin, at yun po ang ating dapat sundin na ang ating i-hit kumbaga na goal na magkaroon ng true and right conversion, yung ating pong babahagihan ng ebanghelyo at eventually ay tatanggap ng salita ng Panginoon at manampalataya sa ating Panginoon. Naroon po dapat ang conversion na talagang magiging tunay na alagad ng ating Panginoon ang sinumang ating babahagihan at tatanggap ng ating ibabahagi na ebanghelyo. Ngayon, ano po yung nakikita natin doon na na nakasama, kung yun ang kung yun ang goal natin sa mission, na maging alagad talaga ang isang tao na ating babahagihan. Ano kaya nakikita natin ng mga requirement o hihingiin mula sa atin? Ano po? Yung Bilang sa nga disipulo uli, po. medyo yung signal ko rito.
Nila isang disipulo po, pagka meron po na tayo na bahagi ang salita ng Panginoon, kailangan po natin silang i-follow up. Kailangan po natin silang Yun. bisitahin, kamustahin. Ganun. Oo. Amen. Yan. Yun ang ano kanina din ni Sister Mian po, ano. So thank you po Ate Banji. So yun, Bakit? ano, Ay, sorry. sige po. Sige lang Sister Banji, Right? Sister Mian. Ay, sa akin din po, Pastor, kasi dati, no, dapat maging prepare din tayo. Kumbaga, i-equip din natin yung sarili natin bago tayo lumabas. Kasi kami noon, bago kami pinalabas ni Pastor, napakadaming pinagdaanan. May discipleship class, may maturity class. Kumbaga, ni-ready ka niya kasi sa gera ka pupunta eh. Kumbaga, sa tulong ng Panginoon, sa pag-aaral, malalaman mo kung gaano siya kahalaga. Kasi di ba pag meron tayong mga mahalagang pupuntahan or nagre-ready tayo kung ano ba susuotin natin. Di ba yung gusto natin, yung best natin, yung ibigay natin. Ganon din sa pag-share ng gospel. Sobrang naalala ko nung nagpa-practice kami. Yung isa naming ka-churchmate. Siguro lagi ko sabi nga namin sa kanya, tagus-tagusan ka na sa langit kasi siya yung pinagpa-practicean namin. Ilan kami. Tapos ang nakakaano pa nun, nakilala pa namin yun kasi kagaya ko, ako may fear of rejection ako eh. Yun talaga yung tinutunaw ko sa puso ko na alisin yun. Pinapanalangin ko, may ako eh. May mga bagay ako na takot akong subukan kasi takot nga akong ma-reject. Kumbaga, ayoko nun eh. Ayoko ng pakiramdam na yun. Tapos yun nga, nag-aral. Doon mo makikita na sa pag-share ng salita ng Panginoon, napakahirap. Pero mo kasi, kakilala mo na. Pero yung kaba mo, ganun pa din. Ibig sabihin, bakit ka ba kinakabahan? Dahil hindi mo ba alam kung ano yung sasabihin mo? Dahil hindi mo ba alam kung ano yung gagawin mo? Yung nakakalungkot na, kakilala mo na. Halimbawa, kapamilya mo na. Bakit hindi mo ma-share ng salita ng Panginoon? Kumbaga, ang sa akin din siguro, kailangan din natin talaga bitawan yung sarili natin. Kasi yung pride natin yung nandun eh, kaya hindi tayo makalabas eh. Kasi natatakot ako kasi ganito. Kaya ka nga ini-equip eh. Kaya ka nga nire-ready, nandyan na lahat yung armor. Para paglabas mo sa gera, meron kang pang-depensa, yung salita ng Diyos, diba? Nandun na lahat. Ikaw na lang. Kalimutan, bitawan mo yung sarili mo para makalabas ka. Yun po. Amen. Hawak na niya yung armor, yung sandata niya. Malabas na. Yun. Yun, sige po. Sige, okay po. Maganda na tayo, no? Discussion tayo. Mag-share tayo ng mga natin. So yun, napakaganda yung nabanggit ni Sister Mian, yung talaga, set aside ng sarili natin, yung isang tabi natin yung mga yung sarili nating mga pakiramdam. So kasi once na talaga yung mangingibabaw yung ating sarili, magkaroon tayo ng prejudice, mga ganyan, yung anong agad natin, gahan kagad natin na hindi yan, hindi tatanggap yan, pwede yan dahil hindi ko sishare yan dahil medyo hindi ko pili yun. Diba? mga sarili yun eh. So kung ganon, talagang mahirapan tayong ibahagi ang salita ng Panginoon. So kung ating titingnan ang ating Panginoon, at andun yung isa sa iniwan na halimbawa sa atin, yung selflessness ng ating Panginoon, yung
yung hindi niya inaano, hindi niya iniintindi ang kanyang sarili. Higit sa lahat, ang ano po, maalala natin na binabanggit ng ating Panginoon, no, na pumarito siya upang gawin ang kalooban ng Ama. Diba? Napakahalaga po yun eh. Gawin ang kalooban ng Ama. Yun po yung isa o yun po yung pinakapangunahin talaga na dapat ay mangibabaw sa atin ng mga Kristiyano. Hindi yung ating sarili. Ano? So gaya sa atin bilang mga Kristiyano, naririto po tayo, nakikibahagi tayo sa gawain ng mission upang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung mga sarili nating damdamin, mga sarili nating mga ano no na pakiramdam o mga ano natin, mga prejudice natin. Okay? So kaya sa ano pa lang po, sa simula pa lang ng pagbabahagi ng ano ng ebanghelyo, napakahalaga na po yung ano no, yung malinaw sa atin kung ano ang goal natin sa pag-abot natin sa mga tao sa magitan ng pagdadala at pagbabahagi sa kanila ng ebanghelyo ng ating Panginoon. For them to be converted, for them to become disciples of our Lord Jesus Christ. Yan. Okay, and then secondly, yan, mag-ano na tayo. Tungo na tayo sa ikalawa. Sa verse 23, kung mapapansin natin, ang sabi po dyan, and when they had appointed elders for them in every church. So dito makita po natin yung second goal ng ano no ng mission ay yung magkaroon ng new communities. Maka build up ng new communities. Okay? And then sa verse 22, so bibisak po dito banda no kasi titingnan natin yung application ng mga churches at ng mga pastors. So yung sa verse 22 naman makita natin na sabi diyan ng ano no ng verse 22, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith. So yung pag-encourage diyan na magpatuloy sa pananampalataya, meaning yung ano no, yung magkaroon ng established, to have an established ano no, yung outreach and eventually ay maging church. Ito yung nurtured churches. Okay, so yan yung goals ng mission, to convert the sinners o yung make them disciples of the Lord Jesus Christ, and then yung magkaroon ng new communities, and then magkaroon ng nurtured churches. Okay, so dito po sa ano kay Snebels Snebel. Yan. So yung kanyang definition of missionary work ay yung sabi po rito, missionaries communicate the news of Jesus, the Messiah and Savior, to people who have not heard or accepted this news. So ibig sabihin, yan yung tinatawag niya na goal ng sa kanya, ang goal ng mission ay yung una, mag-evangelize, yung ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Then yung pangalawa, sabi niya diyan, missionaries communicate a new way of life that replaces at least partially the social norms and the behavioral patterns of the society in which the new believers have been converted.
So yun po ang tinatawag natin na discipleship, yung discipleship. So sa sa application ng mga manggagawa sa kanilang mga churches na pinangungunahan kagaya ni Snebel, yung first goal ay yung evangelism, then yung secondly yung discipleship, and then yung third, missionaries integrate the new believers into a new community. So ito yung tinatawag natin na church. Okay, so yan po yung yung dapat na natin palagi po gawa ng mission, na sa pagmi-mission natin, yung mga goal nito ay yung dalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sa mga tao. Yung tinatawag po natin na evangelism, pag-evangelize po ang ang mga Kristiyano o yung sa kabuuhan yung church. So yung evangelism. Now, in evangelism, din natin, lilinawin din natin, we see to it na yung ating pong ibabahagi ay yung pure na ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo upang mag-result ito ng true conversion doon sa sa tatanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, so kasi sa sa experience ng maraming churches ngayon, sa hindi na talaga pag-iingat doon sa pag-evangelize, na yung yung tamang ebanghelyo ng ating Panginoon ang ituturo sa mga tao. So dahil meron ng ibang strategy, may iba't iba ng mga gimmick na ginagawa ang ang mga churches sa pag-evangelize. So marami nga ang pumapasok sa kanilang simbahan, sa ating simbahan. But then it only creates problems, confusion pagdating na sa loob ng simbahan. Okay, so yan po yung dapat nating pansinin, di ba? So makikita po natin minsan tuwan-tuwa tayo na marami ang pumasok, ang nadala sa loob ng simbahan. But then yun nga sinasabi kanina ni Kling Kling na na minsan yun ang nagiging cause upang ang iba sa atin ay may stumble dahil sa uri ng kanilang testimony. Di ba? So hindi pa natin napapansin na yun na po yung mga result kasi ng yung pagdating doon sa evangelism, yung mga strategy, yung mga gimmick na ginawa ay hindi na talaga kung yung yung tinuturo ng Biblia. Yun nga sinasabi ni Apostle Paul sa sa 1 Corinthians chapter 15, na binigyang diin niya sa mga mananampalataya doon, na sabi niya, ang ibinabahagi ko sa inyo ay yung ebanghelyo, ang ebanghelyo na tinanggap nyo mula sa akin, na tinanggap ko at ibinigay ko naman sa inyo. So kung papasinin natin, talagang binigyan ng diin yun ni Apostle Paul kung ano yung ebanghelyo na natanggap ng mga mananampalataya na yon, na kanyang ibinahagi, na una ay natanggap muna din ni Apostol Pablo. Okay, so kasi ang isa sa doon, ang pinupunto doon ni Apostle Paul, na dapat yon yung ebanghelyo na ibahagi din ng mga Kristiyano sa natin sa pagmimisyon. Okay, so yan po yung dapat din nating ingatan at ating alalahanin sa pagsasagawa po ng evangelism as as part of the goal
o the goals of mission. So yung una, yung mag-evangelize, see to it na maano natin, na maibahagi natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon, at ang ebanghelyo na yon ay yun yung talagang tinuturo nila Apostol Pablo na dapat yun din mismo ang ating ibabahagi. Hindi yung ibang ebanghelyo. Okay? And then pangalawa, yung discipleship. At gaya po ng nabanggit kanina natin, nila Sister Mian, ni Ate Banji, na pag sinabi nating discipleship, kinakailangan po talaga natin na na puntahan, talagang maglaan talaga tayo ng panahon sa bahagi na ito upang turuan ang isang nanampalataya sa ating Panginoon, bagong mananampalataya sa ating Panginoon. So yan po yung involved dito pag sinabing discipleship, na dapat magbigay po talaga tayo ng time para po sa mga kaluluwa na ito na tumanggap sa ating Panginoon doon sa pagdi-discipleship sa kanila. And then although dito kay kay Snabel, yung dito kasi niya, yung concept kasi dito niya, pagdating po ito kasi sa sa outreach o sa sa church planting. So dapat ang magiging kasunod ay yung magkaroon ng outreach, makapagtatag ng outreach, at eventually ay maging simbahan. But then sa mga established po ng mga churches, ang pagkatapos ng evangelism, ng discipleship, ang dapat din na kasunod na goal doon sa pagmimisyon ay yung maidagdag sa simbahan yung mga na yon, yung mga kaluluwa na yon, na ma-evangelize, ma-discipleship. Okay? Ma-discipleship. So yung sila po ay madala sa church, maidagdag sa church. Okay, so bago po tayo meron kayong mga question? Bago po tayo tapos. Sige, si Deacon, baka meron ma-share sa atin. Meron yan, Pastor. Yan, si Deacon. Tete, may lang daw muna. Nauna siya magsagot. Gusto niya ate. Nauna daw. Mauna Deacon. Ikaw muna. Ikaw nag sa akin. Ikaw muna. Ladies first. Hindi question sa akin, Pastor. Tatawag ko. Yun nga, yung kapag nag-share tayo ng Word of God, huwag nating isipin na tayo nagliligtas. Kasi minsan, pag hindi tinanggap yung, di ba, yung pag-share natin, bola kayo dyan, po tayo sa impyerno. Di ba? Minsan yung, natin pag nag-share tayo, pala natin tayo na yung nagliligtas. Hindi, ang trabaho lang natin, i-share yung salita ng Diyos. Sa bahala ng kumilos yung Panginoon kung yung paano darating sa kanya yung mensahe. Yun po. Yun na yun. Wala na nagdag. Sa akin yan. Yung mukhang hindi stable ang signal ko. Pero stable naman, Pastor, yun.
pagka ano yung sa amin ng salita niyo po, pagtuturo. Nag-stable naman. Baka yung pagbato ng boses namin po, ang hindi nag-stable. Okay, Oo nga. Yan. copy Sige, paste. si Digon. Copy paste na lang. Ay. Ikon sabihin mo kasi hindi narinig ni Pastor Gary. Ano rin daw, the same. Turuan mo ko lang ano The ha. same. Gaya mo ka timayan sa'yo ha. Ah, Ay, sa akin, magaling si Digon eh. yung goal ay dapat nating gampanan at dapat ito yung patuloy nating magiging paalala rin sa atin. Kung dito, makikita natin dito yung story ni Paul po. At ni dalawang sila dito ni si Barnabas. Ano ba? Barnabas. Ito yung time na persecuted sila dito napunta lang sila dito sa ano ito? Came from Antioch. Mula sila sa Antioch, then na-persecute sila doon, having persecuted by the crowd. And stoned and drag him out in the Yon. Sa Derbe, yon sa Derbe. Yan dito after na persecute sila, dinala sila sa Derbe ng Panginoon and they continue to preach the gospel, continue to do their part sa goal ng Panginoon. Nakikita natin dito na despite persecuted sila, hindi naging dahilan yan para manghina sila o hindi patuloy yung gawain ng Panginoon. Kanina lang, karanasan natin sa Antioch na persecuted tayo. Patuloy pa ba tayo gawin to sa Derbe? But hindi sila nag-question sa kailang nangyari sa kaila, but they continue to preach the gospel. And dito, maraming nakakilala sa Panginoon. And ganoon din sa atin, magpapaalala po sa atin, ganoon din sa akin na there's persecution talaga. There's challenges sa paghatid ng yung mensahe ng Panginoon o ng gospel ng Panginoon. But ang mahalagang gawin natin part is to do our part. Do our part. Amen. To submit to the Lord. Even they rejected us. Kasi rejection talaga yung pinaka-number 1 nating dahilan eh. Kaya hindi natin ginagampanan yung tungkulin natin. But even na-rejected tayo ng ating pagkatid na yung mensahe ng Panginoon, I always learn doon sa story na nung doon sa yung Richmond Fuller ba yun, naalala ko lang, na sabi niya, sinusundin niya lahat yung utos ng Panginoon. But inutos siya ng Panginoon na ibenta niya lahat yung kayamanan niya. But in the end, hindi niya sinunod to. Mas minahal niya yung kayamanan kaysa sa pagsunod sa Panginoon. But ang pinakita ng Panginoon, na kahit ni-reject siya, ang kinakita ng Panginoon is compassion and love pa rin. At ganoon din sa atin, even though na ni-reject tayo ng tao, we need to exercise our compassion and love pa rin, na kahit na hindi talaga mananampalataya, hindi pa siya nanampalataya, our part is to show compassion and love. And to do our part na makita sa atin yung gospel ng Panginoon. And there's a way ng Panginoon na tamang tao, kagaya nito dito rin na istorya dito, hindi sila naging effective sa Antioch, but ang Panginoon nagdala sa kanila sa tamang lugar. Kaya ganoon din sa atin. In times na reject tayo, baka hindi sa atin talaga yon. Dalawa lang yung mamaya, nagiging judgmental tayo eh. Sabi natin, hindi ligtas yan, hindi talaga pinilang Panginoon yan. Hindi ganoon, masyado tayo nagiging hyper na yung doctrine natin doon. Baka hindi sa atin yon, may ibang tao para doon. Ang halaga, part natin is to preach and magtanim. May tamang tao na mag-aani doon. Mamaya, magtanim lang pala part natin, pala ibang mag-aani. Pare-parehas na naman yung reward natin pagdating ng panahon eh. And pinakamalaga, pinakaisa pang goal, hindi lang maging yung isang pinapakita sa atin, tinuturo sa amin dati ng ating pastor is hindi lang maging believer yan eh, but ang pinaka-goal is to become disciple ng Panginoon yan. Yun talaga yung pinaka-goal na isa pa. Hindi lang manampalatayan, but also to become disciple ng Panginoon. Yun lang pastor.
Okay, maraming salamat, Deacon. Yan, napakahalaga yun, kasi yun ang mag-overcome ng natin ng mga discouragements and disappointments. Yung maintindihan natin na not all will accept the gospel that we are bringing to them. Hindi po lahat, dapat po maging malinaw yan sa mga Kristiyano, maintindihan natin yan. Kasi minsan pagka hindi naintindihan yan ibang Christians, yun ang nagiging daan minsan kaya nadadaig ng discouragement, disappointments yung iba. Yun ang dinadahilan nila kaya hindi na sila nagsishare dahil daw hindi naman Hindi naman daw hindi naman nakikinig, Panginoon. hindi naman tinatanggap. So, yun. Yun. Okay. si Deacon ganun dati, Pastor eh. Kaya ang simple na natin dapat laging unawain na basta i-share lang natin. Okay, yan si Sister Klingling. Bilang panghuling natin, ayun yung mga lessons. I-share ko lang tong nangyari noon sa noong unang dating ni na Pastor Oji at ni na Deacon doon sa San Quintin. Kasi sinabi kasi ni na Pastor noon na pupunta sila sa lugar namin. Dahil kaming pamilya, nagsabi kami na dahil part rin daw yun sa vision nila. Dahil nga is magtanim daw sila doon sa San Quintin. Yung bang mag-umpisa nilang mission. Sinabi ko talaga kahit yung isa kong kapatid, sinabi niya na, makikinig ba kayang mga tao dito? Alam naman natin ang mga tako ng isip dito at alam natin karamihan sa mga tao dito is mga pusher, mga adik, o mga kulto. Hindi kayo magiging lang sa kanila yan, maging foolishness lang sa kanila salita ng Panginoon. O baka naman hulihin lang nila sina pastor dito at sina ate na pupunta ang sinabi na lang ng nanay ko na ipanalangin na lang natin na sana walang masamang mangyari, na hindi sila manggulo. Yun na nga, sinabi pa na panalangin na lang na wag manggulo yung mga luko-luko doon sa amin. Nung nag-umpisa sila doon sa bilang bisita na lang rin na ate, na talaga sila na nagkantahan kami doon na para bang masayang fellowship namin. Kung galing sila doon sa Aguilar, tapos pumunta na lang sila ng Pangasinan. Isa yan sa unang team doon, si Deacon. Hindi ko alam na meron palang isang tao doon na kilala doon sa amin na kapitbahay namin. Kilala siyang hindi talaga maganda ang background niya. Habang nagkakantahan kami is pala siya, nakikinig, yun bang para daw siyang, hindi daw niya maiwasan talaga na lumapit, makinig talaga sa kung ano bang kinakanta namin. Mayroon daw isang kanta na sabi niya na ang ganda naman ang kantang yan. Sabi pa, nung tinanong talaga niya ako na babalik pa ba yun? Sabi ko, babalik pa yun mga sa bakasyon. At sa biyaya ng Panginoon nga, nagka-DBBS, nagkaroon ng sinabi ni na Pastor at Pastor Oji na mag-DBBS doon sa Semana Santa. Ayun na nga, DBBS na. Hindi ko akalain na ako nagtaw talaga ako ron. Sabi ko, ano ba kayang mga magulang dito? Papay ba kasi ng mga anak nila isasali sa ganito? Makikinig ba sa message? Yun na, nag-second out na naman ako. Pero nagpasalamat lang ako noon na sila na mismo nasabi na, uy, kasama pa doon si Pastor Donald. Sabi pa na, uy, isama mo naman yung mga pamangkin ko, pati yung anak ko. Sabi ko, salamat sa Panginoon na hindi ako nag-imbita, kundi sila mismo ang lumapit dahil sa kung talagang yung ang isip ko na kung yung lugar na yun is gagawa ang Panginoon, talagang may tao talaga na paniniwala talaga. Meron talagang tao na tatanggapin nila
ang ebanghelyo, kundi ang maganda pa, sila mismo ang nalapit dahil dahil nga para talaga sila sa ganung lugar. Hindi ba sa iba naman na ano namang religious na yan, ano namang gawing salita, kundi hindi nila ni-reject yung gospel dahil nga is dahil nga is gumawa ang Panginoon. At wag na rin wag daling mag-doubt o mag-discourage dahil tutulungan ka naman ng Panginoon kahit yung lugar na yun hindi para sa iyo is worst pa na lugar sa worst pa na lugar na alam mo. Kaya ganun kalaki ang nagawa ng prayer na sana na lang sana walang mangyaring gulo o walang mangyaring hindi maganda dahil sa lugar na talaga hindi talaga hindi ko sinisiraan o nilalait ang San Quintin ay hindi magandang lugar sa Pangasinan, kundi isa ito sa mga worst na lugar. Yun lang masabi ko. Pero ang Panginoon pa rin ang kumikilos rin, yun lang. Yan. Okay, so ang ano lang talaga doon, kahit ganun yung isang lugar, wag tayong maging prejudice na ano ang kagad natin, huhusgahan kagad natin at sasabihin na walang makikinig, sapagkat ang Panginoon ay naghahanda ng mga puso, ng mga kaluluwa na talaga hindi man lahat ay makikinig talaga sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, so maraming salamat po sa ating mga mga na-share. Siguro medyo natin ng konti ang ating yung ating time. Yan. So 9:24 ang natin. Okay, so ayun na po yung natin sa ating pong pag-misyon, sa pakikibahagi sa gawain ng misyon. Yung goals po ng mission na una ay yung dalhin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon at ating ating tiyakin na atin silang mai-discipleship. Okay, so dapat ang kasunod po ng natin ng evangelism ay yung discipleship, na kung saan maging ready din po ang bawat Kristiyano na magbigay ng kanilang time upang patuloy na ituro ang salita ng Panginoon sa mga tatanggap sa sa ebanghelyo ng ating Panginoon na ating dinala sa kanila. And then yung pangatlo nga ay yung magkaroon po dapat ng nurtured churches. Ito ay uuwi doon sa pagkakaroon ng church sa kinalaunan. Yan po yung goals ng mission. Okay, so yan po ang lagi nating dadalhin sa ating pong pagmimisyon upang maiwasan po natin yung yung gawain na kung saan ay yung na-abandon po, yung hindi talaga hindi talaga natutuloy-tuloy. So nangyayari po 'yon kapag hindi naaalala ng isang simbahan, ng mga mananampalataya, kung ano ba talaga ang goals ng mission. So yun po yung magkaroon tayo ng evangelism at mag-conduct po tayo ng discipleship na later on ay maka-establish po tayo ng ng outreach, and eventually ay maging church. Okay? So, hindi po tayo magtatagal. Tayo po ay mag-close sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa iyo pong
pagsama at pangunguna sa aming pong Sunday School sa umaga pong ito. Salamat sa bawat isa na iyo pong tinipon, Panginoon, at binigyan ng panahon upang sama-sama kami sa pag-aaral ng mga salita, particularly tungkol po sa mga goal noon ng misyon o Diyos, na kung saan ay nakakalimutan minsan ng ibang mga mananampalataya at generally ng church, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa tulungan po kami na lagi po naming alalahanin bilang mga mananampalataya at sa kabuuan bilang simbahan, Panginoon, na sa aming pong pagsasagawa ng misyon ay dapat naroon po yung pagbabahagi ng ebanghelyo, at yung ebanghelyo na yon ay yung tinuturo ng banal na kasulatan, at naroon po dapat, Panginoon, ang kahandaan namin na magbigay po ng panahon para po doon sa mga tatanggap at sila po ay i-discipleship, Panginoon. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, kasama po ang mga materials, mga financial needs, Panginoon, nasa kaduluduluhan noon, Panginoon, ng goal ay yung put up, Panginoon, ng mga outreaches, at eventually ay magkaroon po ng mga churches sa iba't ibang lugar, Panginoon. At kung ito po ay amin ding i-apply sa aming church na kung saan ay established na, Panginoon, yung goal na yon ay yung ang mga tatanggap sa ebanghelyo na aming ituturo at discipleship, Panginoon, ay maidagdag sa simbahan na aming pong kinabibilangan. At dalangin po namin na pagpalain mo po ang mga mananampalataya, Panginoon, sa sama-sama po namin na pagsasagawa ng misyon bilang kabahagi sa gawain na ito, Panginoon, sa pangunguna ng mga leader, Panginoon, ng mga pastors, O Lord. At dalangin po namin na pagpalain mo rin po ang mga gawain na aming pong gagawin pa sa mga susunod na oras, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa araw na ito. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin, Ama, sa tanging makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning, Pastor. Salamat po. At maraming salamat po, Pastor Gary.